Once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang. Picture para ma-submit naman sa kanyang higher ups, no? And nagpa-unlock po kami doon sa nasa aeroplano na kami before mag-take off, no? Isang picture lang. So pinadala ni General Macapas sa kanyang head po, no? So si General Marbil ata yun kasi parang nandun ata sa United Arab Emirates, so pinadala. So while we were about to take off, nakapagkatabi kasi kami ni Pastor, nakapag-usap kami, and yun nga, sinabi niya, hindi ko na talaga matiis yung kanyang mga miyembro sa kanilang mga sufferings, and he did not want the lawless violence to expand further, and he wanted to end it, and he wanted to do the ultimate sacrifice. So after September 7, no, I don't know how he did it. Pumasok siya doon, and then he met his he met his leaders, no. So as to how he did it, hindi na ako nagtanong po kasi hindi kami makipag-usap masyado kasi nasa gilid ko si General Macapas, no. Sunod kasi kami sit down po doon sa malaking C-130. First time ko po sakay ng C-130. So yun, ang buong katotohanan po ay hindi po siya na-aresto. Ilang beses na po bumabalik-balik sa Senate investigation. Na-emphasize ko nga na ang paborito na i-inspect na since day 1, noong August 24, 25, 26, 27, 28, yung Bible School, no? At saka yung SMNI Studio, yung JMC, at saka yung Cathedral, pero hindi talaga nila nakita si Pastor. So, nung pagbalik niya, noong September 7, doon kami sa likod, no? Nagkita po ni Pastor. Yun po ang buong katotohanan. Inaayos natin ang ilang technical na aspeto ng video, pero may napansin kayo kanina sa pahayag ni Attorney Torion. Sabi niya, humingi si General Macapas ng isang picture lang sa loob ng C-130 habang nakaupo na sila Pastor Kibuloy. At ang picture kailangang ipadala sa abroad kay General Marbil at kay Abalos. Magkasama sila sa Dubai o sa United Arab Emirates. Sabi ko kanina kay Brother Franco, that was the crucial 10 minutes. Kasi kung na-delay yun, ang order ay lulusugin na. At kukubkubin ang buong compound, kakalad ka rin ng pwersahan, sasaktan kung kinakailangan, bububugin kung kinakailangan, titirgasin kung kinakailangan, ang lahat ng mga nasa loob ng compound, walang sisinuhin. Bata, matanda, babae, lahat ng mga sibilyan. Matter of 10 minutes lang yung picture na yon na ipadala. So klaro nag-surrender voluntary si Pastor sa Armed Forces of the Philippines kasi may tiwala siya na hindi siya sasaktan, igagalang ang kanyang mga fundamental na mga karapatan at ganun din ang mga kasama niya. Hindi kagaya ng ala Bertugo na pagtrato ng pulis ni Marcos. Pero ano pong na-reveal, Brother Franco, kaninang umaga? Hindi pala totoo na galing kay Abalos lamang, kay Marbil, papunta kay Torre, ang mga utos na labagin ang karapatan ng mga sibilyan, ng mga kababayan natin sa KOGC. Saan galing, Brother Franco? Kanino pa ba? Sino pa ba ang pinakaulo ng ating bansa na patuloy na sinisira ang ating bansa? Marcos to the side! 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 Marcos to the
Inamin niya. Sabi niya, ako ang may gusto na kapag pumasok ng mga pulis, huwag nang umalis sa loob ng compound. Kahit ito ay illegal, kriminal na utos. Ang makakagawa lamang nito na hahayaan niyang may masaktan na mga sibilyan, may mamatay, may gawing kriminal. Ang mga pulis, ang pwedeng mag-utos niyan ay isang leader na wala sa hustong katinuan na dapat nang palayasin. Marcos Bangat! Palayasin! Marcos Bangat! Palayasin! Marcos Bangat! Palayasin! May video tayo na inihanda para ipakita ang Panoorin kanyang natin. Yeah. pananagutan kriminal. Panoorin natin kung gaano kabangag. Sabihin to an official authority, sasabihin nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya at ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, that he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, how we say, involved police action, augmented of course by the AFP, augmented by the civilian arms of government, it was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang. No major injuries or sige, sa tulakan, sa girian. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang nabaril. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, may isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman ito, may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Ay, ang instruction ko sa kanila. Wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gusto masaktan yung mga member ng KOJC. Ipakita natin maya-maya ang debunking lies ng mga video na dokumentado. Pero bago kami ni Brother Franco maghimay-himay nito, may nangalabit kanina. Sabi niya kay Eric, pwedeng kami muna ang bumigay sa kanya at himayin niyo mamaya ni Brother Franco ang kanyang katarantaduhan, kabangagan at utak kriminal na pag-uutos na lusubin, kubkubin, saktan at i-terrorize ang mga sibilyan na mga manggagawa ng Kingdom of Jesus Christ. Marcos Baliw! 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 At dahil dyan, unahin natin ang kanyang naging live topic kanina. Ay, before yan,